Wow! Meron akong patola. Thank you so much, Ate Raquel. Bigay ni Ate Raquel, kapitbahay namin, guys. Ayan, maraming salamat, Ate Raquel. Magugulay tayo, guys. Sakto, because today, I am very excited to share with you. And take you with me dito sa vlog na to, guys, kasi magpe-prepare ako ng pagkain for Mama Toyang. So, i-share ko na din sa inyo how I manage her food dahil isang serving lang si Mama. So, paano ko yun binabudget yung ano niya, yung money allotment para sa kanya and ano yung mga food na hinahain ko sa kanya. Well, technically, wala naman food restriction si Mama, but less than 1 meal lang yung nakokonsume niya per meal kasi hindi naman siya kasing lakas kumain ng normal na tao. So, although magaling pa rin siyang umuya, marunong pa din talaga siyang sumubo sa sarili niya, pero yun lang, dependihan yan sa mood niya. Ayan, bumili ko ng labanos kasi lately, na-enjoy ko yung pickled radish. For some reason, nasasarapan ako sa kanya, although napakabaho niya. Kaya, sabi ko, bibili ako. Sakto kasi magsisigang ako na salmon. Kaya, nilagyan ko ng labanos. Sabi ko, yung kalahati sa akin, ipipickled ko. Lalagyan lang naman yun ng suka na may konting templa, tapos okay na. And then, ano pa ba? May lemon. So, syempre, no, kami ngayon, lagi kaming umiinom ng lemon to boost our immune system and parang cleansing na din for our body. Tapos, kamatis, kalabasa. Alam nyo guys, medyo mura-mura ang mga gulay ngayon compare before. Ayan, nakakabili ka na ng kalabasa na 25 pesos. Dati, tigta 35 pesos yung bawat hiwa. Tapos, actually, nung nakaraan, nakabili ako ng isang malaki ng repolyo. As in, sobrang laki talaga niya. Para siyang extra large, pero 50 pesos lang siya. And then, parang 8 peraso ng talong, 50 pesos lang. Sabi ko, sana ganito dire-diretso. Maganda yung presyuhan ng bilihin. But, I don't want to get my hopes high kasi dahil nga dun sa war, for sure, magkakaroon na naman yan ng inflation. Dahil nag-start na siya sa presyo ng gasolina. So, grabe yung iba, halos abot na ng 70 pesos per liter na dating around 50 pesos lang. Sabi ko, grabe talaga. So, kailangan nating maging mas wais ngayon, guys. Dahil, hindi porke hindi tayo nakakaranas ng gulo dito sa bansa natin dahil malayo tayo sa Middle East, is hindi na tayo maapektuhan. Yun. Apektado tayo guys dahil sa market value ng mga bagay-bagay. So, anyway, ayan. Ano pa ba? Actually, I didn't get pork, I didn't get chicken, wala ding beef dito. This is purely vegetables and fishes para sa ating meal plan for this week. Oh guys, after 4 hours, tapos na ako magluto. Sabi nga ni Jet, para daw ako may pa-catering. And I am ready to show it to you na rin. Dahil, ihahatid natin siya kay Mama. So, ito yung usually routine ko talaga pag naghahanda ng pagkain kay Mama. Though minsan, mga paisa-isa, dalawa, ang dinadala ko good for 1 day lang, yun ay pag sobrang busy ako or pag hindi pa ako nakakapamalengke. But since nakapamalengke kami kanina ni Jet, nilutuan ko siya ng ilang klase ba to? 4 types of ulam. Actually, 6 dapat to. Meron pa akong 2 doon na hindi ko pa naluluto kasi hindi na kaya ng oras ko. But, yun. Dito ko siya nilalagay guys sa mga maliliit na container. So ito ay borosilicate glass, microwavable siya, leak-proof siya, and maganda talaga yung quality niya. So itong size na to is just perfect for 1 serving. Hindi ko siya pinupuno kasi that's how Mama eat. Less than 1 serving yung kinokonsume niya. Pero ito ay good for for 1 meal. So, meron ditong ginataang kalabasa, may hipon. Ayan. 2 container to guys. And I instruct my caregiver na ilagay sa
sa ref, of course, syempre, no? Tapos, i-alternate yan. Hindi sa isang araw ay magkaparehas na ulam. I-alternate yan para hindi nagsasawa si mama. Why the reason naman? Bakit dalawa na ulam ang nilalagay ko? Of course, no? It's very expensive to cook ng mga maliliit na meals tapos iba-iba, no? Lahat gagastusan mo yan, paggigisa, pagpapakulo, mga recados and everything. So, hindi yun doable, guys. Hindi ako restaurant na kahit anong hanapin nyo ay available sa akin. This is the best that I can do para kay mama, and it works well for her and for me, no? Actually, dahil kampante ako na nakakain siya ng maayos, plus walang nasasayang na pagkain. This is also the reason why I bought these kinds of containers, no? Kung sasabihin nyo, maliliit, bakit ang dami pang hugasin, ganyan. Okay lang yun na maraming hugasin. Ang importante is walang pagkain na masasayang, because the last time I cook and place ulam sa mga malalaking container katulad nito, I think tinapon nila almost half of it dahil napanis na daw. So, hindi kasi maganda talaga yung kukuha ka, ilalabas mo sa ref, tapos iinitin mo, tapos ipapasok mo ulit sa ref yung hindi mauubos. So, mas mabilis actually yung mag-cause ng spoilage sa food. Kaya sabi ko, okay, sige, ganito ang gagawin ngayon. Isang container, isang kainan, the rest nasa ref, lahat iinitin lang pagkakainin na. Maganda yung sistema namin ganun. Mas nakakain ng maayos si mama. Plus, ako din, hindi ako stress sa pag-iisip kung anong ihahain sa kanya. Although minsan, no, very pa rin talaga. Very taxing ang mag-manage, mag-budget at magluto ng pagkain. But syempre, pag ginagawa mo naman yan para sa taong mahal mo, walang magiging mahirap. Iinda ka lang ng panandalian pero may enjoy mo din talaga. So, isa pa sa pagkain ni mama is yung sauteed cauliflower. Ay, hindi to cauliflower, broccoli to, sorry. Sauteed broccoli at saka cabbage. Yan, meron niyang bell pepper. So, yan, ihahain din yan. Tapos, meron ditong sinigang na salmon. Nilagyan ko ng radish. Diba, sabi ko sa inyo kanina, para masarap. And also, may enjoy ni mama yan kasi may sabaw. Hindi rin kasi masyado ng parang as much as I want, ako personally, ayoko nang masyadong nagkakain si mama ng dry. Kasi pag ganun, it's a big contributor sa constipation. So, pag nag-dry yung kinakain niya, pwede yung mag-cause ng constipation. So, mas maganda yung masasabaw talaga. Tapos, ito, meron din akong sinigang na bango sa bayabas. Sobrang sarap nito, guys. Ang bango-bango niya. Kaya lang yun, may nakalimutan ako. Hindi ko nalagyan ng kangkong. Sabi ko, parang may kulang. Sa dami kasi ng binili ko kanina, tsaka iniisip ko na putahe. Meron akong nakakalimutan, guys. Pero hindi ko na hinabol kanina since masarap naman na siya. So, yan. 2 container din yan ng sinigang para pwedeng kainin ni mama ng alternate doon sa ibang ulam. Meron ako ditong mangga. Ayan, nakabili ako kanina. Bibigay din natin ito kay mama. Ayan. Mangga for her fruits. Ito, guys, pala yung ginawa ko doon sa sa radish. Ayan, nilagyan ko na siya ng suka, tapos tinimplahan ko lang konti. So, I know you are very excited. Halika na, punta na tayo kay mama. Alam niyo, ngayon ko lang napansin na grabe pala yung oil ng salmon, Wala, hindi ko yan ginisa, guys. Pinakuluan ko lang siya sa sibuyas, kamatis, pero nag-build up pa rin yung oil niya sa taas. Parang ngayon ko lang nalaman na may natural oil ang salmon. Kaya pala pag hinuhugasan mo yung salmon, napaka-slimy niya. Tapos parang ang dulas-dulas niya sa kamay. And then kahit maghugas ka ng water lang, hindi siya natatanggal basta-basta kasi meron pala siyang fats.
So, fats na healthy at the same time, kasi galing siya sa fish. Pero alam ko, no, yung mga salmon, hindi yan pwede sa iba. Parang merong mga medical conditions na hindi pwede ang salmon. So, anyway, ayun. Daldal ko na, guys. Mag-ayos muna ako dito, tapos update ko kayo mamaya. King! Agay, nasa banyo pa yata si King. Te, bilis! Malulusaw na ako. Ay, net. Ay, bukas? Ay, bukas nga. Ako naman walang kamay. Parang lulusot na yung laman ng plastic. Ay, tulog si mother? Tulog. Sulog? Tulog? Oo, nagmumuni-muni. Ay, parang baby ah. Ngumingiti. Mother! Hi, Ma! Good morning! Good morning! Kamusta? Mabuti! Ay, ako. Salamat po. Ikaw, kamusta ka na? Ganito rin ako. Ano? Matanda na ako. Matanda ka na? Tanda na ako. Ilang taon ka na ba? Ako ho ang nag-ano sa mga ganito. Mga damit. Dito sa ito. Sa Divisoria? Ito. Sa Divisoria? Oo, medyo na okay na lahat. Diba? Wala pa. Wala na ako kami matanda eh. Wala ka nang matanda. Oo. Ilang taon ka na ba? Matanda na ako eh. Gusto ko nandito sa loob. Gusto daw niya nandito lang sa loob. Alam mo, totoo sinabi niya, nag-aano siya ng mga damit. Kasi nung araw, nagtitinda siya ng mga... Mister nyo. Oh, mister ko. Sa nyo. Sa akin. Oo. Yung sa'yo, asan? Yung sa'yo, asan? Oo, no. Ha? Yung mister mo, nasaan mister mo? Mister mo, nasaan? Oo eh. Ibubulong mo na lang. Ako eh. Nasaan yung mister mo? Saan po? Yung mister mo, nasaan? Nasaan po? Nasaan? Thank you. Thank you. You're welcome. Thank May you. pasalubong ako sa'yo. Thank you. Ay, para pag binubuhat Ay, sorry, baby. Ba't natin gawin? Parang ginagawa naman natin bag si ma'am. Actually, pwede nga to ibag eh, no? Parang, Kung emergency. natutupi naman. Parang nakita ko ginagano nung iba eh. Hindi mo, wala yung ano niya eh. Yung parang pang saklay. Iba pa yon. Iba yun. Basta mga lumusot. Yung solo. Nag-solo. Tara na! Binuhat mag-isa eh. Mas matangkad kaya sa akin. Ito pa, umorder din ako nito guys. Yan. So, actually kay mama, may bed pads na nakalagay talaga dun sa bed. Bukod sa naka-diaper na siya, nakalagay yung bed pads kasi ano yun eh, double protection. Kumbaga double layer of protection. And then, pag naglilinis ng diaper kasi, so yun yung purpose niya. Minsan may lumalagpas or mga dumi, ganyan. So yun yun. I figured out na masyadong magastos pag all the way naka-disposable tayo. And nakakita ko nung ganito na bed pads, pero washable to guys. And ang lapad niya, initially, ito talagang ginagamit sa mga kama ng mga babies kasi yun yung nasa advertisement nila. So, umorder ako. And true enough naman, no, binasa ko yung harap, hindi siya tumagos doon sa likod. So, yun. Sana, no, maging talaga siya. Very useful for a long time at least. Pulbos. Maganda yan, pulbos. Malamig to te sa likod, kaya ito ilalagay mo sa likod niya. Salamat po. You're welcome, mother. Oo. I love you. Okay. Thank you. I love you. Okay po. Kiss mo ka. Oh. Jesus. Yung may tunog. May tunog daw, mama. Kiss, kiss. Yun. Barbot. Aba, at color pink ang ipid mo. Oo, gusto ko na lang yung Ano gusto mo? Pag ako gusto ko, kumbaga, nandito lang na ako kami.
dito sa bahay namin. Mas gusto ko na yung ganyan. Kaya kahit paano, okay na lang sila. Basta lagi ka magdadasal. Oo, Lagi ka magdadasal. oo nga, pero mas gusto ko talaga ang isang tao. Sinong tao? Oo. Ikaw. Wow! Ikaw pala gusto eh. Totoo. Talaga? Totoo. Talaga, totoo. Totoo. Gusto ko. Dahil nakikita ko yung mga gano'n. Kasi, sabi ko, saan kayo? Saan kayo? Sabi ko, di, dati lang tayo. Ingatan mo lang mabuti. Ingatan mo lang mabuti. Iingatan natin, ha? Oo. Okay. Gusto mo na kain ka na? Kain. Oo. Eat ka na. Okay, Linoy. Pero ingatan mo lang mabuti. Lahat. Alin ang iingatan? Anong ingatan? Anong ingatan? Mga ano lang, pagka may parang malakas ang kalalitan. Ano daw? Oo. Oo. Bakit? Hello. Pinaiyak mo si Jet. Tinan mo, oh. Maraming salamat. Kagamit sila. Dahil ko, parang ako ang ko sa inyo. Parang maano ko sa inyo. Dahil wala sa iyo. Sa loob ko. Pero hindi ko naman malaman. Bakit saan sila? Kung saan sila? Kung sila. Ganun. Okay po. Oo. Bakit ka may oh? Masakit? Ba't siya may pasate? Hindi ko mo kati. Ay. Nagkaraw si Amal. Ano ka Ba't ka sumama? Sabi sa akin. Kaya inaalagaan ka namin. Kaya inaalagaan ka namin. Anong inaal ba? Inaalagaan. Hindi mo pa masyadong halata. Ganon. Opo, opo. Oo. Ikaw, halata mo ba? Ako, marami. Marami. Marami ko eh. Ano marami? Oo. Pagka nakauwi ako, hindi na po ako nagkaroon na nahuhulutan ng mga kamag-anak, mga gano'n ko. Pero kung mga sana, sabi ko, sana, mahal din kita. Hello. Mahal. Ako naman paiiyakin mo. Hindi ko sabihin. Para Mahal mo ko? Mahal mo ko? Mahal mo ko? Mahal mo ko? Bakit? Meron kayo. Meron kayo. Anong meron? Oo. Hindi kasi marami kang parang bubutahin, gano'n. Bakit kita mo? Sino siya? Ang sabi, mahal kita. Mahal kita. Thank you. Hey, welcome. Oo, talaga. Mahal kita marami. Ano ko Oo, totoo Talaga. yun. Totoo yun.
kahit paano sana, halimbawa, ay tama na tayo. Ay, tama na. Ano, Ikaw talaga? Ano, Kahit anong mangyari, mahal kita. ano, Kahit anong mangyari, mahal kita. oo, Mm-mm. kaya pala, Totoo yun. totoo ka. Depende. Kaya ano, sino ka kaya? Sino po? Sino po gusto niyo? Ikaw. Ikaw. Bakit po? Si Katoyang. Salamat. Salamat. Oo, siyempre. Si Katoyang mahal ko. Mahal ko si Katoyang. Oo, talaga. Oh, totoo. Siyempre, talagang ganyan. Talagang ganyan tayo. Oo nga po. Pero sa akin, sa akin, hindi ko pa rin alam kung sino ako. Bakit sino ang nakaalam na iba ay man nagkakaroon ako ng ganito. Ano siya, no? Baho. Na, ang tawag dito? Yung disoriented, no? Para siyang may nararamdaman Oo, siya. yun nga yung kaya iyak. Kasi may gusto siya sabihin, hindi niya basta. Oo, may nararamdaman siya. Tapos, sasabihin niya, pero naiiba. Parang lumilipad. Parang iba-iba yung natutungtungan. Masaya ka ba? Oo. Masaya ka? Oo. Bakit? Masaya ako. Lalo ko basta pag nakakaano ko sa sabi ko doon, Mm. parang awa niyo na po, please. Nagkaroon na kami ng ganito. Mm. Pero talagang gusto ko. Okay lang yan. Kahit may ganyan ka, aalagaan ka namin. Oo. Okay? Oo. Basta kain ka mabuti palagi. Tapos lagi Okay. kang masaya. Okay. Huwag ka naman problema. Kami mag-aalaga sa'yo, okay? Ano po? Ano po yun? Kami mag-aalaga sa'yo. Parang ano? Parang baby. Oo. Alam ko yung may gusto niyang sabihin, meron siyang gustong sabihin. Hindi niya ma-put into words kasi ano siya, parang guri-guri ba yung nasa isip niya. Ganun ba. Tapos, yung tinutumbok niya, parang sa pakiwari ko doon sa sinasabi niya. Oh, sige, ikaw ano? Parang okay lang kayo. Tapos may sabi niya na parang kung ako, parang sa pagkakaintindi ko kung ako gusto ko nang sumama. Parang ganun ba? Ako nga din, parang ganun yung Yo, parang pagkaintindi ko. kunin na ako kasi okay na kayo. Parang ganun siya. Ako, Nag-worry pa rin siya. Ako kanina naman pagkaintindi ko na parang kung siya daw ayaw niya nung gano'n na Yun, yung parang pabigat siya Oo. or ganyan. tapos meron Parang pa- ayaw niya ng ganong sitwasyon. Parang yun yung gusto niya sabihin kanina yun. No? Tapos Oo. yung sinabi niya na ikaw, sabi niya, Oo nga. mabait ka, sabi niya sa akin. Pero syempre parang naaano niya yon, may mga gusto siya sabihin, may mga gusto siyang maramdaman. Ay hindi, nararamdaman niya, gusto niya sabihin, hindi niya masabi. Pag ang Alzheimer's, baby, sa utak lang naman, di ba? Oo. It doesn't affect yung Heart. Oo, heart. syempre. Pero, hindi nga mai-communicate ng heart Yung sinasabi ng by mind. By mind, oo. Di ba? So, totoo yun eh. Yung kanina mga nararamdaman siya, nila. kaya lang jumble-jumble na Oo yung nga, mga ano. bagay-bagay. Tapos ang bilis niyang na-disorient. Mag-switch agad yung mood niya. Di ba? Tingnan mo kanina biglang tumatawa. Biglang siya, masaya siya. Kaya sabi ko kay mama kanina, huwag siya mag-alala kasi aalagaan namin siya. Tapos sabi niya, totoo? Ayan, ganun. Si Kuya Jason, andito kami dahil nag-LBS kami. Long time no Ang tagal namin nag-LBS. Pero biglaan tong LBS. Kasi pumunta siya dito, may papakilala siya sa akin na hindi nakarating. So sabi ko, tara mag-LBS na lang tayo. Sinulit na namin yung time niya.
Ito yung bagong gawa ni Ninyang Rosary. Ang Uy, ganda. alam nyo guys, ito pinagkakaabalahan ko ngayon. Gumawa ng rosary. Pag gusto nyo magpa-customize ng rosary kay Ninya, pwede. Hindi pa siya tapos, wala pa yung sa ilalim. Pero ayan, yan yung itsura niya. Ganda oh. Mm-mm. Look, wow. Magkakaroon din kami ng workshop dito niyan sa cafe. Guys, Yeah. this is very intentional. This is something that You also enjoy. I also enjoy and I intentionally do because yun, nare-relax ako. So yun, so I gave my first rosary, handmade rosary. Gustong-gusto ko talaga yun as in. Tapos, nung nag-retreat ako sa Carmelite Sisters, doon sa Tagaytay, no? Tama. Yun, I gave my first rosary kay Sister Milagros. So, when you give someone something valuable for you, no, it is parang mas maganda yung ano niya, yung meaning niya dun sa pinagbigyan mo plus yung naibigay mo siya ng wholeheartedly. Yun. So, yeah. Shout out kay sister. Di ko alam kung nanonood siya, pero I told her. Hi, Sister Milagros. I need another one.